Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing opinyon ng mga netizen at ng taong bayan. Tatay Digong, tuwang-tuwa ako na nakita na naman na kitang nagsasalita. Kung pwede nga lang na bumalik ka sa pagka-presidente, di bale, aasahan namin yan sa anak mong si Inday Sara. Once again, narinig natin ang favorite speaker ng sambayan ng Pilipino. Nagbibigay ng inspirasyon at nagpapabuhay sa dugo ng bawat isa sa gitna ng nakakasukulam, nakasalukuyan at bulok na administrasyon. God bless our best president ever, former President Rodrigo Roa Duterte. Protect and support Tatay Diggs at all costs. Duterte lang ang tunay na may malasakit at pagmamahal sa bansang Pilipinas. The best ka Duterte, the best Tatay Digong, we love you FPRRD, #solid Duterte kami. Could you imagine sinong individual o politician na aakyat ng bundok para mag-negotiate sa mga NPA? It's too risky for his life being an individual or politician. Only former President Rodrigo Roa Duterte, 100% long live sir. Mga mababait na naman ang mga pulis sa panahon ni FPRRD. Kapag wala kang ginawang masama, kaibigan mo sila. Ngunit kapag adik ka, rapist, mamamatay tao, kawatan, talagang matatakot ka sa mga pulis. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Grabe naman yan. Ibang klase o, magaling. Yung grabe yung nangyari kay Senator Jingo Estrada dito kay Dilima. Ibang klase o. Hindi ho tayo makapaniwala doon sa mga ibinuko nitong si Senator Jingo Estrada. Ang tagal mong DOJ Secretary. Hindi mo man lamang ayun siya doon. Ito si Yusek Loriban. No, hindi mo man lamang kinasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang mabibigat ang kanyang mga linabag, no, di ba? Ano lang ho yun na talagang ingit lang itong si Delima kay dating Pangulo Rodrigo Duterte noong mga panahon na yun. Kasi human rights siya. Ayun, mga mapapanggang sa ngayon, itong si Tatay Diggs, wala ho siyang wala naman ho talaga siyang kasong kinahaharap, lalo na walang kaso dyan sa AJK, walang kaso ng korupsyon, wala ho malinis. Marami ho mga alikas-kas sa chismis. Pero yung mga actual na kaso dito kay Tatay Digong, wala ho siyang ganun. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Yun, Welcome to, this is an informal Q&A. We'll just be going through some of the key points that the former president had during his interview in the Senate today. So we can proceed immediately to the first questions. We'll call you out randomly. Just raise your hand. Para wala nang preliminary speech. We'll go straight ahead. Miss Pam? Marlon. Nanonood tayo sa third floor studio. Unang magtatanong, third floor studio din. Palakpakan natin. Diba? Ibang klase. Ayaw nyo hong maniwala itong mukha natin. Tanongin nyo yan si Madam Pamela. Nakita na ho tayo ng ali na yan. Tingnan nyo ho, tanongin nyo. Naman ho, kita naman ho mga kababayan. Ayan ho. Ayan ho, di ba? Tuloy. Good evening, Mr. President. Si Sir Marlon. Congratulations po ang galing-galing niyo sa Senate. Palakpakan. Ano po pakiramdam niyo na yan? Nasabi niyo ang halos lahat ng gusto niyo sabihin sa Senado kanina. Alam mo, ganda ng tanong ni Sir Marlon. kulang pa ngayon eh. Palakpakan!
Ang tagal na akong nagsasalita ni Tatay Digong, halos talaga siya bumibira doon. Kulang pa ho pala yun. Ibang klase. Saludo ho talaga dito kay dating Pangulo. Ang husay, ang husay. Ito yan. Napakarami yung problema. Ito in connection with law and order or peace and order. Mamili ka na dyan sa dalawang. Salita. Alam mo kasi ang what bogs down really is ang number one natin ang front is really the police. Yun sila yung una nating vanguard. But maraming pagkukulang sa police. Hindi dahil sa police, kundi dahil sa suportan ng gobyerno rin sa police. If you want quality police service, you have to support the police. Correct. Noong panahon ko, may palimbasa mayaman ang syudad ng Davao because at that time, talagang there was a blooming of everything. Nagkaroon ng pera ang Davao. So in return, sinuportahan ko yung police because were it not for the police, hindi magkaroon ng law and order, pati hindi magkaroon ng progress ang syudad ng Davao. Nanguna at noon panahon ko, without batting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang, nauna kami sa Davao. Because inuna ko yung law and order. Along the way, marami akong nasagasaan. Karamihan niyang kriminal. Maraming namatay na kriminal. Hindi ko I'm not evading anything. Either encounter or whatever you want it to mean, bahala na kayo. Basta yung pag sinabi ko sa police, dahil nga prosecutor ako, matagal akong fiscal sa Davao, nakikita ko yung problema. So nang nag-mayor ako, sinabi ko, gusto ko ito. Sabi ko sa police, wala akong pakialam kung basta make the city peaceful. Yeah, along the way, yun yung sinasabi nila mga extrajudicial killing sa Davao. Nanguna yun eh. Davao Death Squad. Wala na akong pakialam. Ang akin ang resulta. Correct. Dahil ako nagpa-elect ng mayor, I promise the people that I will restore order in the city. Palakpakan ho natin ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sana ho, sana lahat ng mayor sa Pilipinas ganito eh. Sana lahat ng mayor sa Pilipinas ganito ho, no? Kaso kumbaga lang yan, kumbaga sa mga itong si Tatay Digong, isa ho siyang diamante, no? Napaka-rare. Napaka-rare ho nating makakita ng ganitong klaseng individual na ibibigay niya pati yung buhay niya para lang sa public service. Ibang klase ho. Saludo. Saludo kay Tatay Digong. Palakpakan ho natin ng isang beses pa. Tigas. Ngayon naman ho, dyan sa usapan na yan, meron hong maganda sa kanan. Ayan. Diba? Si Atty. Trixie, siyempre. Pero ngayon, titingin na sa kanan itong si titingnan na siya sa kaliwa kasi nandyan na itong si Atty. Trixie, di ba? Kanina, di daw siya tumitingin. Yun naman talaga naman hong nakakatawa yung banat na yung Senator Jinggoy. Ibang klase yung banat niya na yun. Loy. Progressive. Saludo. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, in a matter of about 3 years pag-upo ko, nag-bloom ang Davao. Nanguna. Correct. So sa Davao noon,
magtindig lang ang pulis dyan at traffic, pumasok na itong mga NPA na to, pak, 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 pak. In one day, minsan may 4 na pulis o 5 pulis ako natutumba. Kaya nung na-mayor ako, umakyat ako sa bukid. Kinausap ko itong New People's Front. Ang mali naman itong yung mga liderato nila, nandito rin sa pamilya nila, nasa baba, sa syudad. Sila yung mga student leaders na naging radikal, doon sa taas, naging commanders. Patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Hindi kayo huminto. Pag humirit kayo ng isa, hihiritan ko kayo ng inosente. Kayo, mga kriminal. Tayo, mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Pero kung hindi ninyo hintuan niyan sa siyudad ko, sa Davao City, pag binira ninyo yung mga polis ko, hindi ninyo hintuan yan. Uubusin ko yung pamilya, susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Grabe, yung tapang nito si Tatay Digong. Isa pong palakpakan. Grabe, na-overwhelmed ho tayo sa mga ganitong klaseng litanya ni Tatay Digong. Nakakamiss lang ho, di ba? Sana araw-araw ho natin siya naririnig yung mga litanya yan kasi nakakabuhay ho ng dugo, yung nakakabuhay ng pagiging makabayan. Ngayon ho kasi kung maririnig ho natin ng mga litanya, nitong mga politiko na to na nandyan sa Tuwad Committee, imbis na mabuhay, umalaw yung ating pagkamakabayan, nawawala ho. Kumbaga, kulang na lang ho, masuka tayo di ba? Yung tipong nakakalungkot maging Pilipino. Pero pagka itong mama na to, naririnig ho nating nagsasalita. Parang yung natin, pagiging makabayan, nabubuhay ho, no? Kaya, nagkaroon kami ng truth. Kung mamili kayo, you cannot fuck this city for all time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa syudad ko, ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, pinapatay ninyo. Ito, tanong ko lang isingit lang tayo. Sa tingin niyo ho ba kayang sabihin nitong si Marcos Jr. yung mga litanya na yan, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Di ba? Hindi ho niya si kaya. Nauutal-utalo itong partida. Tanda na ni Tatay Digong, pero yung pagka naaalala niya kung anong ginawa niya para mapaganda niya yung Davao, talagang nailalatag ho niya. Detalyado. Ibang klase ho itong mama na to. Kaya saludo ho tayo dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. At sa mga nagtatanong kung bakit talagang napakatindi natin kung sumuporta dito kay Tatay Diggs. Dahil ho dyan sa mga prinsipyo niya na yan. Kaya niya hong isugalang sarili niyang buhay para lang maprotektahan yung mga ordinaryong Pilipino. Matapos ang paghahari-harian ng mga kriminal na yan. Diyan sa House of Representatives, marami hong ganyan, sa totoo lang. Yung mga polis, nandito naman yung mga pamilya ninyo. Gagawin, pagka ganun, magkapatse tayo. Magkapatse, yan. So, patayin mo yun, patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi mamili ako na ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya nanguna kami. Galing. Galing. Receive seat. Davao. Maraming nainggit. Kasi maganda ang Davao. Kasi na makakasaya. Hanggang ngayon, yung tipong mainggit, nature ng tao yun, sa totoo lang. Marami ho talagang inggit. No, pero yung inggit na nakita mo yung isang bagay na yan at gagawin mong inspirasyon para mapabuti ang buhay mo, magpalakpakan ho tayo doon. Makita mo ang syudad ng Davao na yan, nainggit ka, grabe, ganda naman ng Davao.
gayahin ko nga itong ginagawa ni Digong. Dapat ganun nung sana yung pagiging inggit, di ba? Hindi yung inggit ka tapos sisiraan mo yung tipong EJK. Napakapangit ng ano no, napakapangit ng ginagawa nila dito sa ano na to, Davao. Wala na nga ho tayong ano mga syudad dito sa ating bansa na pwede natin maipagmalaki dahil tahimik. Pag nagpunta kayo dyan, talagang safety kayo. Ngayon, ang gustong iportray ng administrasyon na to, yung mismong Davao na yan, pag nagpunta kayo dyan, napakagulo. Para lang magamit ho nila yung ganong naratibo sa 2025 midterm election. No, talaga naman, napakarami hong kaganapan. Wala pa ho tayo sa election season, yung campaign season, no? Yun. Saludo talaga. So, parang Indian style. Apache based. But, Alam mo, nose to nose. pag-iusap tayo dito, pero kung Eye hindi to tayo eye. makaintindihan, Mata sa mata. hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President, Na kung gusto ninyong innocent isali natin, kayo. Araw-araw nyo pinapatayin niyo mga pulis. Ito yan. Ang galing. Unang latag pa lang niya. Basta yung mga pulis, akin yan, sagot ko kayo. Basta gawin nyo lang trabaho nyo. Ganun, kasi kung gusto mo ng kapayapaan, dapat mahalin mo at pangalagaan mo yung nagpapatupad ng kapayapaan. Sino ba maghahatid ng kapayapaan? Di ka pulisan din. Kaya nga yung mga panahon na to, yung mga pulis na nakakarinig dito sa mga sinasabi na to ni Digong. Sobrang Tatay Diggs, punta ka na sa Malacanang, miss ka na namin. Ganyan nararamdaman. Kayo ho ba, hindi ganun nararamdaman nyo? Ako kasi ganun nararamdaman ko. Kung pwede lang, Tatay Diggs, punta ka na doon. No? Anuhin na natin yan si Bangag. Wala naman ho tayong pakinabang dyan sa Bangag na yan. Kung pwede lang ho sana talaga, no? Mr. President, walang duda ho na legacy at napagtagumpayan yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala ba kayo na bumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Sir Marlon yan, no? Baka third floor studio yan, palakpakan mo muna natin. Tikas, no? Tikas. Troy. Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako. At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na niyan, tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad nyo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pagka nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag ninyo kaming hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor, na babaeng, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na peaceful na kasi ang Davao. Huwag na ninyong kasi hindi ako papayag. Ngayon, kung malapit lang naman ang election 3 years, tatakbo ako ng mayor, mauubos kayo, tignan niyo. Putang ina. Ano ba ba? Wala kung ano natin sa atin, hindi ko nakakamiss. Yun yung mga gusto ko nating naririnig. Yung tipong yung mga kriminal, yung mga gumagawa ng masasama, mauubos kayo pagka hindi kayo man. Naku, yari kayo sa akin.
Mga ganyan ang hinahanap nating leader, yung hindi yung mismong leader mo naliling sa ipinagbabawal na pulburo. Thank you. Palakpakan! Ibang klase talaga. Ito, pag president, bababa ako ng mayor. Day one, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naman anong gwahe alam nila. Ayaw rin na sabihin dyan sa Congress kasi it would be maybe Grabe yung utak ni Tatay Digong, ibang inappropriate. klase yung utak niya. Pero para sa akin, prangka-prangkahan tao. Wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong kriminal, hindi mo madala ng drama na, the rule of law. Okay. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. Iputang ina, nung alam yung rule of law. Rule of the money yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, Adre, gagawain ko sa iyo. Pag hinold up mo isang pamilya, ni-rape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, papatayin kita. Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan, paski nung na-presidente ako. Walang kwenta dito. I mean, it could cost maybe my life someday. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yun eh. May galit rin yun sila sa akin. Pero, sige, wala tayo. Total, matanda na rin ako. Yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs. Kasi talagang yayariin ko kayo. Nung na-presidente, marami. Kaya sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Ay, kung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkakaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako uli, alam niyo mo yung takbo. Maski magtakbo lang ako ng mayor, ubos ko yun. Alam itong mga putang inan to. Alam mo kung bakit? Alam itong mga kriminal, ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Baril. Alam mo lakas loob nila? Correct. Civilian, walang baril. Akitin na ng bahay, walang mga baril. Hold up nila, walang mga baril. Ako gusto ko kung gagawa ng illegal itong si Marcos Jr., punta siya sa Davao pagka mayor na si Tatay Digong. Di ba? Para matapos na uusapan, si VP Sara na. Umay na ho tayo sa mga kapalpakan ng administration na to para at least no, yung tipong makakita na naman tayo ng matitinding regodon diyan sa House of Representatives, sa Senado, magkakabalasahan na. At diyan sa kapulisan bumalik na yung dating paningin ng ating mga kababayan dito sa mga kapulisan na to. Kasi ngayong mga panahon na to, nagbago hulat yun mula noong naupo itong si Marcos Jr. Nakita niyo naman ho, dun sa KOJC, nangyari sa KOJC, libu-libong pulis, napakarami ho. No? Tapos nung nagkaroon ng bagyong Christine, nakita niyo ho ba na yung mga responding mga otoridad, iilan lang ho.
madami pa ho yung mga volunteer. Pero pagka yung kay Pastor Apollo Kibuloy ang ginagawa nila, paghahanap na ginagawa nila, naku, magdi-deploy yan ng libu-libong mga pulis. Pero pagka search, rescue operation, wala ho. Yung mga si Anderson, yun ang asa. Pero bigyan mo lahat ng baril. Di makalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para tutang talaga kayo. Kasi ako naman, Grabe, nabuhay yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Gising na gising lahat. Ten Commandments. I give importance to every command yung utos ng Diyos. Pero lang yung thou shalt not commit. Mukhang hindi ko nasunod yan. Napapailing na lang po si Atty. Trix Cruz Angeles. Napapailing. Ang dami ko kasing segue ni Tatay Digong. Oo. Pero okay, di ba? Nakakamiss yung ganyan. Yun naman sinabi ng Diyos na, ito, kumamin. Pag hindi nyo sinunod, ganunin ko kayo. Wala man. Yan, 10 Commandments. Tapos tayo nakikinig, so, pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag papatayin ko kayo. Gatitino itong mundong ito. Oy, teka lang ha, dun sa mga na-impress dito kay Senator Jinggoy Estrada, maganda lang ang performance niya doon sa investigasyon. Maganda lang yung mga tanong niya kasi meron nung nakaraan niya mga dilawan na yan at itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero wag niyo hong masamain ha, yang si Senator Jinggoy Estrada ngayong mga panahon na to, hindi niya binalasa itong si Tatay Digong. Pero pagdating sa tayo sa mga issue sa ating pamahalaan, bokyaho sa atin niya si Jinggoy. Okay lang yung mga naging tanong niya, pero yung ibig sabihin ba nito, yung pagdating dun sa mga issue na kailangan pag-usapan, nagsasalita itong mama na to. Hindi ho, diyan lang kasi oras na nga naman para talagang magantihan niya itong mga hindi lang pagiganti siguro dahil na rin, tama naman yung mga punto de vista niya, yun nga lang talagang binalasa niya ito si dating Senadora Leila de Lima. Yan ang mahirap. Kasi hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ang anok isa itong criminal, society and criminal, malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian, hindi talaga makipagpatayan yan. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa. Ibang usapan na yun. Lalo na patayin mo. Nung na-mayor ako, presidente ako, hindi kita talaga bubuhayin. Tapos sabihin na rule of law, hanggang kailan? Natatawa na to si Atty. Trix. Marami pang magtatanong, Mr. President. Nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nagka-pending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na lang ako. Putang ina yung mga kaso sa alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga terorista, they can afford lawyers. Correct, and they correct. can delay the case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo dyan. Ayaw ko sa Amerika, I would not attempt to compare my country with. Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera,
tapos wala kang follow-up. Yung mga mayaman na mga agrabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero yung ordinaryong taong hinold up o pinatay mo, wala na yun. Kaya, magprangkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulol kayo, walang mangyari sa bayan din. Kung nakinig ako dito sa rule of law, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao will be crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. Nung presidente ako, nabi ko, lalo ng mga foreigners, anak ka ng but what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kailan? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Litse ka. Tanging. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Drugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Ay, sabihin mo, yung due process, hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Alam ninyo, alam ng Pilipino, ganun ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala. Postpone dito, postpone doon hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir, Lalo na yung walang pera. next question. Sino ba? MJ? Patay rin. Walang same answer. Sir, may gabi. Oh. Kaya nga. Sir, anong komento nyo doon sa binuking kanina ni Colonel Grijaldo na yung yung sabi niyo rin po kanina perjury, yung pagharap nila na may suggested na mga Wala, I'm sorry but hindi ko nakuha yun either wala pa ako yung Teka lang ha, mapahanggang sa ngayon ho, nagtatanong kung nasaan si PH. Gusto niyo ko ba talaga makita si PH? Sinipa ko na ho siya. Sinipa ko na ho siya. End of contract na ho siya. Kayo ho, sino, tanong ho natin dyan sa baba, sinong yun ho bang si PH o itong pinsan ni PH ang gusto niyo makita dito? Comment nyo ho sa baba ng ating mapag-usapan niya. Kausapin ko ho siya, baka kung gusto niya pang bumalik, di magpapahinga na ho tayo. Siya na ho bahala dito. alam mo, hindi naman in fairness to Garman, hindi naman talaga ibig sabihin mo na hindi totoo. Ang totoo na yung pangalan niya, Garma of legal age. Tama yan. Occupation. Tama yan. Pero yung third and fourth paragraph, hindi na tama yun. So, parang true or false ka dyan eh. Anak, kayo mismong, hindi na kailangan manggaling sa bunganga ako.
I'd like to address myself to the Filipino people. Hindi na kailangan na magkyak-kyak ako dito. I was once upon a time a president. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Alam ninyo ang sitwasyon. Alam ninyo yung maglakad ka ron ng gabi ngayon din sa ano, be? Maglakad ka lang, mag-ikot ka ng Manila kung makaikot ka ng buhay. Sa syudad ko, kasi ako ang umiikot. At ako yung pumapatay. Hindi naman sila. Ayos, galing talaga to si Tatay Dixo. Kakamiss! Simple na lang tayo. Simple logic. Mathematics. Bakit tayo magpatalo sa mga bad boys? Bakit tayo magtatalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikatong putang inang mga to? Bakit ako matakot sa mga durugista? Dahil takot ako mamatay, ay putang ina. Siguraduhin mo lang, unahan mo ako kapag hindi, naabutan kita. Talagang, kayo wala, lalo na sa siyudad ko. Yung mayor, anak ko, huwag mong, ako. Yung siyudad ko malinis yan. Huwag kang pumunta doon na magdumi ka. Find another toilet. Marami dito sa Pilipinas o dito. Better still go out of the country and go somewhere else. Next question tayo. Next question. Sorry. No, it's okay. It's okay, I'm sorry. Nagtatanong na rin ako. Pati ako dito, maingay rin eh. Tablang. Mabuti, paminsan-minsan na lang kasi ako na pumunta dito, hindi naman tayo. Kaya hindi ako nagbibiro. Sorry. Naglaki ako sa gobyerno, empleyado lang. Prosecutor hanggang presidente. Sweldo lang ako. Kaya kung punta ako dito pamasahe, big deal na yan sa akin. Idabalik yung back and forth. Gastos yan. Noon kasi charge mo sa gobyerno. Ngayon ko saan ako i-charge? Sa asawa ko, mumurahin pa ako niyan. Wala ka nang iniintrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa maghi sa akin. Kaya hindi ako nagpapatawa. Kaya sabi ko kanina, gusto niyo ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. 24 oras tayo hanggang bukas. Kasi mahirap magbiyahe dito. Maggastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo ng pag-retire ko. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay. Ngayon, 73 ako. Kung paabutin ako ng Diyos ng 95, saan ako maghanap ng panggastos? Maghingi pa ako sa mga anak ko na puro hirap rin. Wala man ng anak na milyonaryo. Magtanong kayo sa Davao. Tignan niyo yung mga bahay namin. Bahay nga. Pero sabihin ng maluho, mansyon. Tignan yung masakyan namin.
Ako, 79 years old. Ay, hindi naman totoo yan, ako 79. Nakawag pa kaya ako ng 79 years old. Makikita dito ng 79 years old. So, utang inyo, papatayin ko kayo. You think a 79-year-old guy can threaten criminals? Kasi yan silang pantakot lang yan. Kasi kung itong gobyerno na ito, kung maaari lang, magpabili ng baril na mura. Kasi yung paltik sa Danau lang, lisensya, bigyan mo lahat ng tao ng baril. Di ba? Tabla na. Yung mga kriminal, gano'n yung magkagong yan. Kaya ako, wala akong, alam mo, ang pasensya ko, ang pasensya sa kapwa-tao hanggang ganyang kataas. Kriminal, ganyan lang ako. Putang ina pag... Naku, yariho talaga itong mga kriminal kay Tatay Digong. Ang liit ng pasensya niya, ibig sabihin, pag nagkamali ka ng isang beses, meron ka talagang kalalagyan. Sa kapwa-tao, laki, ang haba ng pasensya niya, kahit anong gawin mo, no? Lokohin mo, utangan mo, kung ano-ano gawin mo, wala pakialam Tatay Digong. Pero pagka ikaw kriminal, isang pagkakamali mo lang, may kalalagyan ka, Brad. Sabihin ko sa inyo. Hanggang dyan ka lang. Hindi ka napapalusugin. Hindi ba? Hindi ako maniwala na kailangan mo mabuhay at the expense of the other guy's pocket. Bakit ka mabuhay sa bulsa ng ibang tao? Kung wala kang pera, pues, mamili ka, ilang Jones Bridge, ilang bridge yan dyan. Mamili ka lang sa anong bridge ka tatalon dyan. Ano? Kung wala ka man lang pagkain, tapos desperado ka, gusto mo mag-hold up, ay, pagkang yun. Galing! Maghanap ka na, mamili ka na tulay ng gusto mo dyan. O, umakyat ka dyan sa building dyan sa lumang eskulta na yan. Total, pagdating mo sa baba, isang boom. Tapos na. Wala na ang problema mo. Tangina yan, bakit mo damayan yung ibang tao na hirap na nga sa buhay, hold upin pa ninyo, takutin pa ninyo, may kutsi nga, hindi naman sa kanya, sa kumpanya, nakakutsi lang, tapos, ang ayaw ko, alam ko kayo mga kidnapper, pag kinidnap ninyo isang tao at pinatay ninyo, hindi ko kayo bubuhayin. At kung malaman ko kung nasaan ka nakatira, saan ko, kikidnapin ko yung isang anak mo, itapong ko yan sa putang inang. Hindi yung gagawin ni Tatay Digong yan. Kung baga ano lang yan, yung mga ano dyan, yung mga sensitive, ililiteral nyo. Yung mga mahina umintindi. Natatawa ko tayo minsan, no? Pagka merong sinasabing ganyan si Tatay Digong. Itong mga ano, yung ibang mga kababayan natin na hindi taga-suporta ni Tatay Digong. Sila ko talaga liniliteral ko talaga. As if naman nagagawin ni Tatay Digong yun sa isang batang inosente. Kung baga ano yan, dyan sa mga salita niya na lang na yan, na-express ang kanyang emosyon. Yung kanyang pagkagalit sa mga kabalintunaan ng mga kriminal na yan. Itapong ko dyan sa top, dyan sa... Baka akala ninyo, you do not have a monopoly of evil in this country. Lahat tayo may sungay. Kaya lang sa ating upbringing, religion, sa disiplina, nagpipigil tayo. Pero kung ang tao, you rob him of his hope and, anak, gano'n.
ang advice ko, patayin mo. Back up kita. Kidnapin mo yung bata. Tapos, itatapon mo lang, hindi mo na isasauli. Tapos tatalangipin mo yung ransom na ibabayad sa inyo. Para pagkatapos ni Hinuhay, basta na lang tapos na. Pagka ganun po, marami tayong kriminal dito. Ang unang kriminal dito, yung naging presidente ninyo. Kasi kung hindi ako naging presidente, putang inaw, kasama tayo dito sa sindikato natin. Kidnapper rin ako. Kidnapper rin ako. Ano kung bulahin ako? Minimekos-mekos na ni tatay. Dati kayo, o kung hindi ako naging presidente, kasama niyo ako. Ganyan din ginagawa. Takot-takutin niya ng bari-bari. Ayos. Mga sindikato. Sabay sa impyerno, gusto mo. Maghanap ka ng handcuff. So yung kriminal na kursunadang mag-handcuff kita. Sabay tayo magtalon dyan sa... gusto ko nang mamatay. Alam mo, huwag mo nyo... Do not fuck with me. Kasi ako gusto ko na rin mamatay. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan na patayin ka at magkamatayan na tayo. Kako, at the age of 73, 79 pala. Sana si ano, hindi si Sal. Binibiro ko Sal, kasi si Sal ayaw umamin na matanda siya sa akin. No. Siguro si Panelo basta matanda yan siya sa akin. Kung bata-bata lang. May katanungan pa? Yes, Miss Pa. Mr. President, Yun, si Madam Pamela. At naniniwala mo ang Gabaweni na maganda ang ginawa ninyo sa Davao. At lahat ng sambayan ng Pilipino ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck ika nga sa pagsira sa pangalang Duterte? Bukod ay bagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Palakpakan! Palakpakan! Ako, tapos na ako, pinakita ko na yung... Galing tatay Tigo. Saludo yung talaga. salida ko. Saludo pati paa. Yung salida, yung show ko. Bisaya yung Espanyol, pati Bisaya yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Maynila, kung kung ilang mga sindikato, kung magsabi kami noon may 10 na sindikato na malalaki, siguro ang naiwan pag alis ko, may mga 3 o 2, 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan naman tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga criminal, kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo plus 100 times pa.
more cruel and more violent than what you can do. You do your worst, and I will do mine, at doon na lang tayo magkita. Kasi pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ang... Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo sa Satanas, wala na sa trono nila. Hindi pala nakukuha nito mga ano. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2 each. Si Satanas nag-manicure lang yan sa paa ko. Bakit mo patalo? Gago. Pupunta ako doon sa impyerno para pasunog lang tapos si Satanas ba tigas-tigas doon? Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Wala ko mga klase talaga doon sa atin. Hindi, ako. Sarcasm plus malicious, na ako. Pero, napipilitan Huwag niya seryosohin ako lahat. kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga putang ina niya. Walang mangyari yan. Kayo, alam ninyo. Madala mo itong mga... Pagka nakahawak ng baril yan, sabi ko sa pulis, kaya sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nagkatingalo, na binaril kayo